Hello, hello. All right, mga kaplastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. So may nakapanood na siguro ng video na ito na medyo nakakaalarma na po sa mga tao habang tumatagal, lalong nagiging tarantado na mga nilalang sa mundong ito, mga kaplastik. So ba't ko nasabi? Bagay yung parang simpleng pagninilay-nilay kada Semana Santa ay ginagawa na itong katatawanan. Hindi ko alam kung ano ang layunin ng mga taong ito, kung bakit nila pinag-costume ang isa sa mga kasamaan niya, which is nag-costume siya na may sungay at nag-impersonate bilang isang si Satanas, mga kaplastik. So sino kaya ang nakakatuwa sa puntong ito, mga kaplastik, na magko-costume ka ng Satanas during the Holy Week at while reading or singing the pabasa, mga kaplastik? So sinong tarantadong gagawa ng ganitong klaseng aktibidad? So anong reaksyon nyo dito, mga kaplastik? So open ng comment section, ano ang inyong pwedeng opinion o what are your thoughts about this, mga kaplastik. So panoorin natin kung paano nila binaboy ang pabasa sa kasagsagan ng mahal na araw. Ikatlong persona doon sa pagkakating. doon sa pagkakatikon at mga pag-oorasyon ng tanang mga apostol sa ulay humatong titiisang bilang apoy. A live stream yan, ha? Na hindi naman mainit, ito ang grasya Lakas ng tama, no? ng Espiritu ng marigit sa doon ng apostoles. silang lahat ay binigyan Pinagpasa-pasa. Just me. lakas na di ano lamang na nakaaling sa tanan. Satan. Nalito na loob nila'y sumila. Hindi ba pwedeng imbestigahan ng CBCP to, mga kaplastik, yung mga ganitong nangyayari ng Holy Week? At magpaliwanag sila kung bakit ginawa nila ito, mga kaplastik. Diba? Sa simpleng bagay na alam mo, napakasagrado ang Holy Week ng mga Katoliko. Tapos bababuyin mo lang. Gagawa ka ng mga bagay na karumal-dumal sa mata ng mga nakakarami. During the Holy Week, magko-cosplay ka ng ganyan. Diba? Mga kaplastik, dingid sa kaalaman ninyo, ang pabasa na binabasa nila ay galing sa sitas ng Biblia, mga kaplastik. Baka lingid sa kaalaman nyo, ha? May trivia lang ako ng konti. Alam nyo ba na ang binabasa nyo sa Pasyon, which is yung pabasa na yan, na libro na ginawa ng isang Pilipino, ay hinango sa sitas ng Biblia. Kaya kung ano man yung mga nababasa mo sa pabasa na yan, sa libro na yan, ay galing po yan sa sitas ng Biblia. So which is sagrado po ang bawat mga sitas nun at mga berso o mga bawat words na nakalagay doon.
Tapos, gagawin nyo lang katatawanan ang pabasa na magko-costume ka ng ganitong klaseng karumal-dumal sa mata ng nakakarami. Hindi na po ako magtataka 10 years from now na ang mga tao ay hindi na maniniwala na may Diyos talagang nag-i-exist dito sa mundong ito. Hindi na ako magtataka na mangyayari yan. Nakakalungkot, di ba? Na ganyan ang ginagawa ng mga tao. Para lang mapansin sila sa social media, ay kailangan nilang gumawa ng katarantaduhan sa harap ng camera. At nag-live pa sila niyan, ha? Nag-live pa sila. May natuwa naman kaya sa kanilang ginawa after neto. Kayo mga ka-plastic, anong opinion about nyo dito sa ginawa nila? Ano ang pwede nyong masabi sa mga ganitong ginawa nila? Na dapat ay nagninilay-nilay ang mga tao, siniseryoso nyo ang mga ito. Pero ginagawa ninyong katatawanan ang pagkamatay ng ating Panginoon. Diba? So ano pang silbi na mahal na araw kung gagawin nyo lang kakatawanan? At hindi lang naman ito ang kauna-unang nangyari sa paggawa nila ng mga karumal-dumal na aktibidad. Kagaya na lang ng una, may mga tao na ginawang rap version ang pabasa o yung pasyon. Yung mga bata taga sa mga tondo ay ginawan nila ng rap version. Bawat sitas, bawat verso ay ginawa nilang mga rap na may mga multiverse, kung ano man yung tawag nila doon. At merong karamihan naman ay ginawa nilang pop diva na mala Regine Velasquez na hindi na nila ginagalang ang mga nakasulat sa pasyon o sa pabasa. Di ba kayo nahihiya nun? Makikita kayo ng buong mundo na ganyan ang ginagawa ninyo. Ginagawa niyong memes ang pagkamatay ng Panginoon. Wala na ba po tayong sariling respeto sa Diyos na namayla lang? Sa bagay, sa panahon ngayon, marami na ako nakikita sa mga oras na ito, Biyernes Santo, Sabado de Gloria, may nagsusugal sa lugar namin. At may nag-iinuman pa. So yung mga ganong tao kasi, hindi na sila naniniwalang may Diyos. Ba't ko nasabi? Simple lang. Yung 3 araw lang na minsan eh, tiisan mo lang naman eh. Na maging maayos ka lang na tao. At magnilay-linay at respetuhin mo yung mga araw na namatay ang iyong Panginoon. Ay hindi. Ginagawa ninyo, nagre-relax kayo, naglalasing kayo, nagsusugal kayo. Which is yun yung ginagawa ng mga Hudyo during na naghihingalo ang ating Panginoon na nakabayubay sa krus. Di ba? Parang na-reminisce nyo lang yung mga panginsulto na ginawa ng mga Hudyo sa ating Panginoon while na naghihirap siya na nakapako sa krus. Yung makikita mo sa harapan ng mga sa bundok ng Golgota, sa mga bungo, kung saan binibitay yung mga magdanakaw, mga kriminal ng mga panahon ng mga Hudyo, ay nandun yung mga Hudyo nagsusugal, nagiinom, nakatambay, nagchichismisan, iniinsulto ang ating Diyos, nasasabihin nila na kung ikaw ay anak talaga ng Diyos, bumaba ka dyan sa kinapapakuan mong krus at patunayan mo sa amin na ikaw talaga ay anak ng Diyos. Ganito ang ginagawa ng mga taong ito. Exactly what they did. Diba? Yan yung pinaka-exactong point of view na during Holy Week may mga nagsiswimming, may nagsasaya, may nagiinuman, may nagbebengbangan at meron gumagawa ng mga kagaya na ito na sagad sa kakupalan ang mga tao na ito. So wala na tayong nire-respeto. Dapat sa Pasko nyo na lang ito ginawa
wag naman sa mahal na araw na kung saan ipinagninilay-nilay natin ang pagkamatay ng ating Panginoon. So hindi ako nagmamalinis dito sa puntong ito, mga kaplastika. Bagamat ako rin ay may mga nagagawa rin akong kasalanan, pero hindi naman ganyang kabrutal, mga kaplastik. Hindi ako nagmamalinis. So kung gumawa man ako ng kasalanan, from the lowest degree lang. Pero sila highest degree na. Sobrang taas na ng kakupalang taglay. So hindi ko kayang gawin yan during the Holy Week na magko-costume ako ng nakasungay pa. Baka mamaya kinabukasan patay na ako. Diba? Tamaan na lang ako ng kamalasan sa buhay. Na ganyan, tinatarantado mo ang pabasa. Hindi mo na nire-respeto. So CBCP, i-review nyo tong video na ito kung meron talaga kayong prinsipyo at meron kayong reputasyon bilang isang Katoliko na hanapin nyo po itong 3 taong ito na gumagawa ng katatawanan sa social media at pinagmumukha nyo talagang napakahina ng pananampalataya ng mga Katoliko. Diba? Doon pa lang sa point of view na yun, talagang iniinsulto na nga kayo, nagpa-blasphemy. Diba? Na may naroon ng blasphemy na isang Pinoy, si Pura Luca Vega. Diba? Yun, nagawa ninyong i-persona non grata yung tao at kasuhan. Diba? Ba't kaya itong taong ito hindi nyo makasuhan? So hanapin nyo itong 3 tao na ito. Sana paliwanagan ninyo kung anong layunin nila, kung nangiinsulto ba sila o talagang seryoso silang magnilay-nilay sa Diyos. Diba? So, yun lang naman ang aking opinion. Baga ang akin lang naman, 10 years from now, mangyayari talaga ang point of view na wala na talagang maniniwalang may Diyos. Matutulad na tayo sa isang bansa doon sa kabilang sa ibang bansa na kung saan ay wala silang Diyos. Galit sila sa pangalan na Hesukristo. Pag binabanggit mo yung pangalang Hesukristo, nagagalit sila. Kasi nga, hindi sila naniniwalang may Diyos. Yun na yung pinakamakasalanang magagawa mo sa buong buhay mo. Ang hindi mo kilalaning may Diyos o may naglalang sa atin. Hanggang dito na lang ang aking opinion. Sana wala nang maulit pang ganitong insidente. At sana wala na pong gumaya sa taong ito na kulang sa pag-iisip. Baka balang araw, ang simbahan binababoy na nga ngayon eh. May mga lasing na pumapasok na nakamotor sa mismong simbahan. Hindi na talaga ginagalang ang altar. Wala na talagang kinatatakutan ng mga tao. Totoo nga yung nakasulat sa Biblia, mga kaplastik, na wala na talagang kinatatakutan ng mga tao ngayon. Darating talaga ang araw na yon. At dun pa, maniniwala ako sa araw na yon, magpapakita talaga ang tunay na Diyos. Kung kailan magkakaroon ng talagang lahat ng tao hindi na maniniwalang may Diyos. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sula, nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.